Napanood nyo na ba to? Sa unang eksena ng pelikula, ipinapakita ang dalawang magkapatid na sundalo na sina 81 at Will na bahagi ng isang elite military unit na nakadeploy sa isang napakadelikadong operasyon sa disyerto ng Afghanistan, kung saan ang kanilang misyon ay i-secure ang isang lugar at tulungan ang mga kasama nilang sundalo na makalabas ng ligtas. Ngunit habang papalapit sila sa target area ay unti-unting nagiging malinaw na may mali sa operasyon hanggang sa bigla na lamang silang napalibutan ng mga armadong kalaban at nagkaroon ng matinding palitan ng putok kung saan sumabog ang mga granada at nagliparan ng mga bala ng barel at sa loob lamang ng ilang minuto ay nagkagulo ang buong unit. Sinubukan ni 81 na iligtas ang kanyang kapatid habang umaatras ang kanilang grupo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ay isang malakas na pagsabog ang naganap. At pagkatapos ng laban ay iilan na lamang ang natitirang buhay sa kanila at kabilang sa mga hindi nakaligtas ay ang kanyang sariling kapatid. At ang sandaling iyon ang tuluyang nagpabago sa kanyang buhay na dating palabiro ay ngayon ay hindi na nakikipaghalubilo sa mga tao dahil sa loob niya ay dala pa rin niya ang matinding guilt dahil pakiramdam niya ay hindi niya ito nagawang iligtas. Lumipas ang 2 taon matapos ang trahedya ay makikita si 81 na pumasok sa Ranger Army. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isip nito ang nangyari sa araw na nawala ang kanyang kapatid at sa halip na tuluyang tumigil sa pagiging sundalo ay nagdesisyon siyang ipagpatuloy ang pangarap ng kanyang kapatid at ang pangarap na iyon ay maging bahagi ng pinaka-elite na unit ng militar sa Amerika. Kaya't nag-enroll ito sa isa sa pinakamahirap na training program sa buong military at isang training na kilala sa sobrang hirap at brutal na pagsubok. At sa training na ito ay hindi na ginagamit ang kanilang tunay na pangalan, kundi ang bawat recruit ay binibigyan ng numero bilang code name, kaya't dito siya nakilala bilang 81. Pagdating niya sa training camp ay agad niyang naramdaman ang hirap at disiplina ng programa kung saan ang bawat araw ay puno ng matinding physical drills, obstacle courses at survival exercises. Dahilan kung bakit maraming recruits ang sumuko dahil sa sobrang hirap, pero si 81 ay determinadong matapos ang napakahirap na training at kahit ilang beses siyang nahulog sa obstacle course o napagod sa mahabang marcha ay hindi siya tumigil hanggang sa unti-unti niyang napatunayan sa kanyang mga kasama at sa mga instructors na makakasurvive siya sa training na ito. At habang tumatagal ang training ay nakabuo siya ng pakikipag-ugnayan sa ibang recruits at unti-unti ring nahahasa ang kanyang taktikal na kakayahan. At sa bawat pagsubok ay mas lalo niyang naiintindihan na ang training ay hindi lang tungkol sa lakas ng katawan, kundi pati sa disiplina, teamwork at mental resilience. At sa huling bahagi ng training sequence ay handa na siya sa final mission at alam niyang anumang mangyari, ang bawat pagsubok ay paghahanda para sa totoong digmaan na paparating. At pagkatapos ng maraming elimination sa Ranger training, ay dito niya nakilala ang mga kapareho niyang nakasurvive na sina 7, 15, 44, 109 at 23. At bago pa man sila bigyan ng pinakahuling misyon para maging ganap na Ranger, ay nabalitaan nila ang tungkol sa asteroid na dumaan sa ating planeta kung saan nag-iwan pa ito ng mga debris sa buong mundo. Kalaunan, ang buong surviving team ni 81 ay handa na sa kanilang final mission upang harapin ang mock threats na parang totoong combat upang ihanda sila sa field operations. At upang tuluyan na silang maging Ranger, ay kailangan nila itong magawa ng maayos sa loob lamang ng isang araw upang subukan ang kanilang survival skills, teamwork at combat readiness. At dito na inatasan si 81 bilang isang leader at pagkatapos ay nagtungo na sila kung saan nila gagawin ang final mission
sa mga matatarik na bundok at kagubatan. At pagdating nila roon ay agad nilang pinag-uusapan ang kanilang strategy kung paano nila haharapin ang anumang panganib at paano protektahan ang bawat isa at ang kanilang movement sa dense at mapanganib na terrain. Pagkagabihan, habang nagpapahinga ang mga ito para sa kanilang final phase, ay may isang bulalakaw ang biglang nagpayanig sa kanila at bumagsak sa di kalayuan. At dahil sa pag-aakalang parte pa rin ito ng kanilang training, ay agad nila itong hinanap upang maisagawa na ang misyon. Sa una ay parang normal na military training lamang ito at nagmimistulang simulation exercise lang ang mission. At hindi nagtagal, habang sumusunod sila sa isang path sa gitna ng gubat, ay napansin nila ang isang malaking object na hindi pangkaraniwan, kung saan ito ay isang napakalaking metal at tila nagmula sa ibang kalawakan. At dahil roon ay agad silang naghanda upang gawin ang kanilang plano sa pag-aakalang ito ang inilagay na task sa kanilang huling pagsasanay. Kaya't ang ilan sa mga ito ay lumapit upang pasabugin. Ngunit habang sinusuri ni 81 ang paligid, ay nakita niya ang tunay nilang target sa pagsasanay at napagtanto na mali ang kanilang pinasabog. Ngunit sa kasamaang palad ay huli na ang lahat dahil sumabog na ang object na kanilang tinarget hanggang sa biglang gumalaw ang makina. At ang bagay na iyon ay hindi ordinaryong sasakyan o kagamitan, kundi ito pala ay isang hindi kilalang mekanikal na nilalang, isang alien war machine na may mataas na teknolohiyang robot na tila gawa ng ibang species. At nang matapos silang maskan nito, ay agad na sila nitong pinagbabaril at pinasabugan ng malalakas na projectile na agad na sumira sa mga puno at lupa sa paligid. At dahil dito ay napilitan ang grupo na mabilis na umatras at magpalit ng posisyon upang hindi sila matarget. At dahil ang mission nila ay isa lang simulation training, ay wala silang magawa kundi tumakbo ng tumakbo sa kadahilan ng hindi totoong mga baril ang kanilang dinala. At upang makatakas ay napilitan silang tumalon sa isang matarik na bangin upang hindi tuluyang mapatay ng robot. At ang kanilang training mission ay tuluyang naging isang tunay na laban para sa survival. At dahil sa biglaang pag-atake nito ay iilan na lamang sa kanila ang natira, kung saan napuruhan pa ang kanilang co-leader na si Seven. At upang makahingi ng backup ay sinubukan ni 81 na balikan ang iba pa nilang kasamahan at ang may hawak ng radyo na si 111 na naiwan sa itaas. Ngunit pagdating nito sa itaas ay tila wasak na ang mga katawan nito, pati ang hawak nitong radyo. Kaya't agaran ng bumalik si 81 upang ipaalam sa kanyang team na papalapit na ang halimaw na machine. Subalit nang sila ay papaalis na, ay bigla na namang dumating ang machine at pinaghahanap sila nito gamit ang scan. Ngunit nang ma-scan nito ang binti ni Seven, ay agad na sila nitong inatake at hinabol ng kanyang mga missile. At mula sa sandaling iyon ay nagsimula na ang kanilang desperadong laban upang makaligtas mula sa war machine na tila hindi nila kayang pigilan. Matapos nilang makatakas sa bagay na iyon, ay agad nagplano si 81 na tumawid sa kabilang burol upang makahingi ng tulong sa kanilang base. Ngunit bago mangyari iyon, ay kailangan na muna nilang tawirin ang malakas na agos ng ilog. Kaya't agad nilang kinuha ang kanilang mga lubid upang gawing zipline, kung saan lakas loob na lumangoy si 81 sa rumaragasang agos upang maitali sa kabilang pangpang ang lubid na kanilang tatawiran. At nang magawa na niya ito, ay sinimulan na ni 15 na tumawid bitbit ang walang malay na si 7. Ngunit nang papalapit na sila, ay bigla namang nagkaroon ng aberya sa kadahilan ng biglang bumara ang tali nito sa lubid hanggang sa muntikan pang mahulog ang dalawa sa ilog. Kaya naman agaran itong nilapitan ni 81 upang tulungan. Ngunit sa kasamaang palad ay bigla na namang dumating ang machine at agaran sila nitong pinasabugan. Dahilan upang lahat sila ay nahulog sa ilog at inanod ng malakas na agos habang patuloy pa rin silang pinagbabaril ng machine hanggang sa sila ay mahulog sa isang talon.
maliban na lamang kay 23 na nasawi sa pangpang. Kalaunan, matapos mahulog ang mga ito sa waterfalls, ay muli nilang nakita ang kasamahan nila na si 60 na nakaligtas sa unang pag-atake ng machine at sinabi nito sa kanila na malapit na sila sa base. At matapos umakyat ang grupo sa mga matatarik na burol, ay sa wakas ay nakarating na sila kung nasaan ang base. Ngunit sa kasamaang palad ay nadatnan nila itong wasak at tila nagkaroon ng matinding laban. At dahil rito ay lalo silang nawala ng pag-asa hanggang sa napagtanto ni 81 na bago pa lang napunta ito sa kanilang kinaroroonan ay dito na pala galing ang machine. Kaya't dito nila napag-alaman na ito pala ang nabalitaan nilang may tumamang mga asteroid sa mundo. At nang sinabi ni 81 na kailangan na nilang paandarin ang nasirang RV ay bigla namang tumutol si 15 at sinabing kailangan nilang magpahinga at sinabihan na hindi sila katulad ni 81 na walang emosyon at walang pakiramdam sa lahat hanggang sa nagalit si 81 at sinabi ang tungkol sa kanyang pinagdaanan at tungkol sa pagkawala ng kanyang kapatid. Kaya't dito niya sinabi sa mga ito na kailangan na nilang makaalis sa lugar sa kagustuhan nitong mailigtas silang lahat at ayaw niyang mangyari sa kanila ang nangyari sa kanyang kapatid. At nang matauhan na ang mga ito ay agad na nilang tinulungan si 81 na ayusin ang RV at dahil sa tindi ng pinsala ay pahirapan pa bago nila ito mapaandar. At dahil sa kanilang pagtutulungan ay nagawa rin nila itong napaandar at pagkatapos ay sabay nagbiro si 81 kay 15 na agaran namang ipinagtaka nito dahil sa unang pagkakataon ay nakipagbiruan na ito. Ngunit ilang saglit lang ay nagpakawala na naman ang machine ng isang missile papunta sa kanila dahilan upang nagmadali na silang pumasok sa RV. Subalit na pagtanto nila na wala palang karga ang mga machine gun nito kaya't agarang kinuha ni 15 ang mga nakita niyang mga bala. Ngunit sa kasamaang palad ay papalapit na ang machine sa kanya at agarang bumalik si 15 sa RV dala ang mga bala. Ngunit sa kasamaang palad ay nagawa siyang patamaan ng machine sa kanyang katawan at agarang namatay. Ngunit bago ito mamatay ay naihagis pa nito ang mga bala papasok sa RV at agaran na rin silang hinabol ng machine kahit saan sila magpunta habang nagpapaulan ito ng mga missiles at mga bomba. Upang maitaboy ang humahabol na machine ay agad silang gumanti ng putok at pinagtulungan nila itong barilin. Ngunit sa kasamaang palad ay tila walang epekto ang kanilang mga baril hanggang sa mahulog ang mga ito sa bangin at sa pag-aakalang tuluyan na nila itong nawasak ay agad silang nagtungo sa mga matataas na bato upang makapagtago. Subalit ilang saglit lang ang lumipas ay bigla na namang sumulpot ang machine at muli na naman itong nagpakawala ng mga missiles. Matapos ang ilang minutong habulan ay isa-isa na silang nawawala ng pag-asa at dahil dito ay agad na pinasabog ni 81 ang mga bato sa gilid ng machine dahilan upang madaganan ito bago sila bumangga sa mga bato. Kalaunan, nang magkaroon na ng malay si 81 ay nakita niya ang mga bangkay ng kanyang mga kasamahan sa paligid at dahil dito ay labis siyang nalungkot sa kadahilanang nabigo na naman siyang iligtas ang mga ito. At nang tingnan niya ang machine na natabunan ng mga bato ay laking gulat niya nang makita na wala na ang ulo nito at doon niya nakita ang machine na tila may kinokontak sa kalawakan. At habang tinitingnan niya ito ay nakita niya si 7 na nakahandusay sa damuhan kaya't agad niya itong hinilapalayo at sa kabila ng mga sugat na natamo ni 81 ay hindi ito sumuko upang mailigtas ang kanyang kasama. At nang magkaroon na ng malay si 7 ay sinabi niya kay 81 na kilala niya ang kanyang kapatid na si Will dahil madalas daw siyang ipagmalaki nito dahil sa kanyang katapangan. Ngunit nang muling magparamdam ang machine sa kanilang paligid ay napag-alaman nila na may lumalabas na hangin mula sa katawan ng machine na tila nagsisilbing hingahan nito. Dahil dito ay agad na nakaisip ng paraan si 81 kung papaano niya matatalo ang machine at kaagad na nagtungo sa isang minahan na matatagpuan sa itaas ng bundok.
at agarang ginamit ang mga dinamita na nakaimbak sa lugar at lalo na ang isang bulldozer at ang mga malalaking tambak ng graba at bato sa isang conveyor. Kaya't dito na inaakit ni 81 ang robot na sundan siya nito kung saan dinala niya ito papunta sa minahan at nang nasa tamang posisyon na ang makina ay agad nang pinasabog nito ang itinanim nitong dinamita dahilan upang mahulog ito at agaran na rin nitong pinaandar ang isang bulldozer upang maitulak ang machine sa itinanim nitong bitag hanggang sa dito na nga nagsimula ang mainit na labanan ng dalawa at tila walang nagpapatalo. Ngunit nang magawa na ni 81 na maitulak ito kung nasaan ang conveyor ay agad na niya itong pinaandar dahilan upang magbagsakan ng napakaraming bato at graba sa ibabaw ng machine na naging sanhi upang tuluyang magbara sa mga vent nito at unti-unting nag-overheat ang makina dahil hindi na makalabas ang init mula sa loob hanggang sa nagsimula nang magliyab ang katawan nito at ilang saglit lang ay may isang malakas na pagsabog ang naganap na tuluyang nagwasak sa halimaw na war machine at dahil sa nangyari ay inakala ni 81 ay doon na matatapos ang kanilang bangungot. Ngunit nang makabalik sila sa base, bit-bit si Seven ay doon nila nalaman ang mas nakakatakot na katotohanan kung saan ang machines na kanyang napatay ay isa lamang sa napakaraming war machines na dumating sa Earth at habang naghahanda ang militar para sa mas malaking digmaan ay ipinihayag nito sa mga opisyal kung paano matatalo ang mga machine at muling siyang ipinadala sa panibagong misyon dahil ang laban na kanyang napanalunan ay simula pa lamang ng mas malaking digmaan ng sangkatauhan laban sa mga makina na gustong sumakop sa planeta.